Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, mga opisyal ng militar at foreign affairs ng Pilipinas ipapatawag dahil sa drone ng China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nakatakdang ipatawag ang Department of Foreign Affairs tungkol sa investigasyon ng natagpuan submersible drone ng mga lokal na mangingisda sa San Pascual, Masbate. Ang naturang drone ay may habang 6 na talampakan at gawa sa pangunahin na PVC at bakal. Pinaniniwala ang isang remote-controlled ang drone na malamang ginagamit para sa komunikasyon at nabigasyon sa ilalim ng tubig. Hinggil dito, hindi pa nagbigay ng opisyal na pahayag ang Embahada ng China sa Maynila, at sinabi nilang ipinasa na nila ang mga katanungan mula sa media sa Beijing para sa karagdagang paglilinaw. Ang kakulangan ng tugon na ito ay nag-udyok ng mga panawagan para sa masusing investigasyon hinggil sa insidente, kung saan ipinahayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang kanyang plano na maghain ng isang resolusyon upang tuklasin ang pinagmulan ng drone at ang mga posibleng implikasyon nito sa seguridad ng Pilipinas. Ayon kay Tolentino, ang Naval Intelligence ay kasalukuyang nag-iimbestiga, ngunit nakumpirma na ang drone ay mula sa ibang bansa, at ang kulay nitong dilaw ay nagpapakita na ito ay ginagamit sa mga scientific research. Ipinunto pa ng senador na ang mga marine scientific research, lalo na kung gumagamit ng drone, ay kailangang sumunod sa parehong United Nations Convention on the Law of the Sea at mga batas sa Pilipinas. Ang presensya ng ganitong drone, kung mapapatunayan na pag-aari ng China, ay maaaring magdulot ng malalaking tanong ukol sa legalidad at layunin ng operasyon nito sa mga katubigan ng Pilipinas, kabilang na ang posibilidad na ito ay ginamit sa hindi autorisadong pagmamasid sa bansa. Dalawa po yan Una, kung ito po ay scientific research na walang permiso, violation po yun sa international law. Nakalagay po yun sa UNCLOS na pag nasa loob ng ating karagatan, dapat po may, kahit po sa exclusive economic zone, kahit sa contiguous zone, ay dapat po may permiso ang coastal state. Tayo po ang coastal state. Pangalawa, kung ito po ay military grade, meron din pong danger sa national security. So hindi lang po ito nangangailangan ng permiso, ito po ay talagang paglabag na sa ating soberenya. So yun po yung lalamanin ng resolution. Tapos na po yung resolution ko, hindi lang ma-file kasi sarado ang Senado kahapon, sa Lunes pa magbubukas. So sir, kung lalabas na talaga ito'y violation ng international law, pwede ho tayo mag-file ng complaint? Diplomatic protest ang ipafile natin. At kung ito naman ay lumabag doon sa bago nating batas, meron tayong bagong batas, yung Archipelagic Sea Lanes Law. Archipelagic Sea Lanes Law ay yung mga malalaking vessels ay padaan doon sa Archipelagic Sea Lanes, meron din penalty. Ganito po kasi yan. Ito pong drone na ganito, ay hindi naman po ito self-autonomous. Ibig sabihin, galing po ito sa isang mothership. At yung mothership pong yun, ay siya po yung naglunsad nito. Nilatag po ito sa dagat. Hindi naman po ito nanggaling ng pagkakalayo-layo kasi normally ang range nito ay 10 kilometers lang. Tinatakbo ng mga ganyan. So, nakapasok sa teritoryo natin yung kung saan man nanggaling ito, yung barkong yon, at doon ito nilunsad. So, hindi ito nanggaling ng, halimbawa China, hindi ito nanggaling ng ganong kalayo para pasukin ito na parang submarino. Dahil parang wala akong pagkakaiba doon sa mga drone na ginagamit ninyo. Pag mayroong mga events, yun po ay galing lang doon sa hindi kalayuan para i-cover po yung event. So pwedeng yung mothership kung saan galing itong drone na ito, marami na siyang nakuha na kung ano man resulta ng ginawang research noong drone. Tama po ba yan? Hindi po natin masabi kung ano po ang, pwede po ito sa communications, pwede po ito sa marine and scientific research. Ibig sabihin po, yung mothership ay nasa loob ng teritoryo natin. Alam niyo po, kinukumpleto pa ng naval intelligence yung investigasyon nila, yung pangunahan. Pero yung findings po confirm na ito po ay galing sa ibang bansa at ito po ay nanggaling sa isang mothership. At sa report din ng Navy ay yung kulay nito na dilaw ay nag-indicate na ito po ay ginagamit sa isang scientific research na visible sa taas. So yung nakita po sa Masbate
na submarine drone ay iniimbestigahan po ngayon. At magpa-file po ako ng resolution sa Lunes para magkaroon po ng investigasyon ng Senado patungkol dito. So sir, ginagamit ito sa scientific research o ang sabi nito, surveillance? Preliminarily, ang datos na nakakalap ko, ito ay hindi for military purposes, pero hindi pa confirm yun. So, marine and scientific research. At sa ngayon, sa International Law of the Sea, dahil ito na ako nakita sa Masbate, nasa loob ng ating karagatan, dapat po may permiso ang coastal state para mag-conduct ng isang scientific research ang isang ibang bansa. So the mere fact na wala po itong permit, illegal po yung ginawa nila na Alamin pa po natin yan sa Department of Foreign Affairs kung may permit ito. So isang klaro ho, hindi ito for military purposes, sir. Iyan ho ang preliminary na natatanggap ko. Sir, Hindi pa conclusive yun. pero identified na po ba saang bansa galing? China yung preliminary na sinasabi. Saan po, sir? China yung preliminary na China. sinasabi. So, sir, yung inyong reso, magpa-file kayo para mag-conduct ho ng Senate hearing, ang ano hong committee? Yung Maritime Committee, Special Committee on Maritime Laws. At ang objective po niyan, malaman kung may permiso Saan ba galing ito? ito? Meron ba itong permiso? Ano ang ginawa nito? Kasi ngayon po dinadissect na, binubuksan na po yung drone. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.